Mga kaparokya, tila nai-issue ang isa sa host ng Eat Bulaga na si Ryan Agoncillo. Sa latest post nga po nito sa kanyang Instagram ay makikita ang larawan kasama ang kanyang anak na si Luna at may ilan niya pong mga netizen ang tila hindi nagustuhan ang shinare ng TV host sa kanyang social media account. Yan ang ilan sa pag-uusapan natin ngayong araw po mga kaparokya. Pero bago natin talakayan yan, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin ang sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood niyo po ang video ko na ito. So mga kaparokya, umpisahan po natin ang ating kwentuhan or talakayan sa nakita po nating post coming from LM Entertainment. So mga kaparokya, paki-follow po ang Facebook account ni LM Entertainment. Isa po yan sa mga sinusubaybayan nating Facebook page. Kumbaga, kinukuhanan po natin ng information yan with regard niya po sa Eat Bulaga. So dito makita po natin na tila may mini reunion ang mga host or yung dating mga host ng pananghaliang programa ng iconic trio na Eat Bulaga. Dito may kita si Alan Kay, si Terry Honor, si Paulo Ballesteros, Julia Clarete, at si Shara Soto. So sa mga hindi po nakakaalam mga kaparokya, dati ay nalilink si Paulo Ballesteros kay Shara Soto. Kumbaga pinagtatandem or pinagla-love team si Paulo Ballesteros at Julia at Shara Soto. So yun nga po mga kaparokya, may mini reunion ang mga dating host ng pananghaliang programa ng iconic trio. Nakakatuwa mga kaparokya sapagkat magpasa hanggang ngayon ay nagkikita-kita at nagkakaroon pa po sila ng mini bonding. Kahit alam po natin na busy ang schedule ng mga dating magkakatrabaho. Knowing naman na si Terry Honor, if I'm not mistaken, na isa po sa public officials sa Bataan. Kung di po tayo nagkakamali ay Vice Mayor po si Terry Honor sa Bataan. At of course, si Julia Clarete, meron na nga pong sariling pamilya at naninirahan sa ibang bansa. Hindi po natin alam kung anong bansa po naninirahan si Julia Clarete. Kaya maganda at kaya nakakatuwa na makita na muling nagsama-sama ang mga dating host ng Eat Bulaga. Samantala mga kaparokya, another good news na naman po ang bigay ni Senate President at Eat Bulaga host na si Tito Soto. Dahil mula sa 0 ay ngayon po ay 70 na po ang kanyang scholar o yung mga estudyanteng pinag-aaral. Sa mga hindi po nakakaalam, inilaan nga po ni Senador Tito Soto or SP Tito Soto ang kanyang sweldo sa Senado sa mga deserving na estudyante, yung mga walang kakayahan na pag-aralin ang kanyang sarili. Meron na nga pong 70 scholarship or scholars si Senate President Tito Soto. Ito yung mga bagay na dapat po talaga pinagtutuunan ng pansin ng mga public officials dito sa bansa ang bigyan ng magandang edukasyon ang mga deserving na estudyante dito sa ating bansa dahil ang edukasyon po ay kayamanan ng bawat isang batang Filipino. So, ito nga po ang isa sa nakakabilib kay Tito Soto dahil talagang inilaan nito ang kabuuan ng kanyang sweldo bilang isang senador. So, 6 years po mga kaparokya na ilalaan ni Tito Soto ang kanyang salary sa mga deserving na estudyante. From 0 ay 70 student na po ang pag-aaralin at susuportahan ni Tito Soto. Iba pa po yan sa mga estudyanteng tinutulungan
ng Tito Vic and Joey or ng Eat Bulaga, yung mga EB scholars nila. Kaya talagang maganda at nailalagay sa tama ang sweldo or yung pera na galing sa buwis ng mamamayang Pilipino. Kaya para sa akin ay deserve ng mga estudyanteng ito yung privilege na binibigay or bigay sa kanila ng butihing senador. Well, again, ito po or yung pera po na ito ay galing sa kaban ng bayan. At bilang pasasalamat ni Senador or SP Tito Soto ay itinutulong niya ito sa mga estudyanteng hirap sa buhay. Yung mga estudyanteng wala nga pong kakayahan na pag-aralin ng mga magulang. Or kung kaya man po mga kaparokya, ay yun talagang deserving at nami-meet ang criteria na hinahanap nga po ni Senate President Tito Soto. Alam nyo mga parokya, kwentuhan lang po to, saglitan lang po. Simula po na naging Senate President si Tito Soto, ay maganda po ang naging takbo ng Senado. Kumbaga, mas katiwa-tiwala nga po ang liderato ni Senate President Tito Soto kesa sa nagdaang Senate President sapagkat bumaba nga po ang performance or yung trust rating ng Senado nung time na hindi pa nga po si Tito Soto ang Senate President. Pero ngayon medyo tumaas naman na po ang trust rating ng Senado buhat ng pamunuan niya po ito ni Senate President Tito Soto at ni Panfilo Lacson. Kaya sa mga deserving na student or scholars ni Tito Soto ay pagbutihin po nila yung pag-aaral nila nang sa gayon ay hindi naman po masayang yung handog sa kanila ni Senate President Tito Soto. Samantala mga kaparokya, naiintriga nga po ang isa sa Eat Bulaga host na si Ryan Agoncillo. So yun nga po, meron nga pong tila binibigyan po ng masamang kahulugan ang pinost nga po nito sa kanyang Instagram account. Ito po yung makita natin na write-ups ng The Latest Showbiz PH na meron niya pong 795,000 followers. At may kita dito sa larawan mga kaparokya na nakahiga na parang nakakandong ang kanyang anak. At medyo tila hindi po maganda ang naging anggulo ng kamay nito sa dibdib ng kanyang anak, which is yun nga po tila hindi po nagustuhan ng ilang mga netizen at talagang binash nga po si Ryan Agoncillo. So basahin natin ang ilang mga nag-comment na netizen. Sabi dito, hindi magaling mag-alaga ng asawa yung misis niya. Yun lang yun. So paano naman ito nasabi na hindi magaling mag-alaga ang asawa ni Ryan Agoncillo na si Miss Judy Ann Santos? At meron pa dito, sabi, parang may sakit si Ryan. Sobrang namamayat na ng sobra. At meron nga pong isang netizen mga kaparokya na hindi nga po maganda ang kanyang komento na kung saan sabi dito parang hindi daw appropriate i-post ni Ryan yung parang hipo daw sa, alam nyo na, sa anak niyang si Luna. Well mga kaparokya, anong pong mali sa pinost ni Ryan Agoncillo just to make an issue para makagawa lang po ng issue? Sa nakikita po natin ay wala naman pong masama sa ginawa ni Ryan Agoncillo. Baka lang po talagang binibigyan lang po ng mali siya ang post na ito ni Ryan Agoncillo. At talagang nagpapapayat nga po si Ryan Agoncillo sapagkat meron niya po siyang teleserye na gagawin sa TV5. At ito nga po ay ang The Good Doctor. Siyempre, kapag nagtatrabaho ka at talagang grabe ang mga eksena mo, ay may time na medyo papayat ka talaga dahil sa focus ka sa iyong ginagawa. At baka talagang nagpapayat si Ryan Agoncillo dahil knowing naman na si Ryan Agoncillo ay sportsman po yan. Kumbaga mahilig po sa mga sports like yung sa mga motor. Talagang normal lang na mamayat at hindi naman po natin nakita
na tumaba po si Ryan Agoncillo. So yun nga po mga parokya, yung pangit lang po dito sa post ng isang netizen ay binigyan niya po ng masamang kahulugan yung anggulo na kung saan ay medyo malapit ang kamay ng TV host sa dibdib ng kanyang bunsong anak. Siguro mga kaparokya, gusto lang po maging relevant ng netizen na to. May problema po ata sa kaisipan ang nag-comment na ito sapagkat hindi niya po naiintindihan yung way ng pag-aaruga, pag-aalaga bilang isang ama sa kanyang anak. Kaya ganoon na lang kung mag-comment ito sa pinost ni Ryan Agoncillo or ng isa sa host ng Eat Bulaga. Again, para sa akin ay wala pong mali sa post ni Ryan Agoncillo. Ang mali po dito ay yung mga taong nag-iisip ng hindi maganda. Yan yung mga taong may problema sa kaisipan na dapat mas iniintindi yung kanyang sarili, hindi yung ibang tao. So kayong mga parokya, anong masasabi nyo patungkol nga po dito? So hanggang dito na lang po tayo mga parokya, magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.